Sound off for the positive chicas! Ang chikahan na may purple. Yes! So for today's episode, ano nga ba yung pag-uusapan natin? Ano nga ba yan? May idea ba kayo kung ano pag-uusapan natin? Siyempre meron! Tayo eh. Okay, so ang pag-uusapan natin today ay about Educational System Challenges. Wow, sabay-sabay. Very interesting topic. yes. Kasi syempre, as Filipinos, sobrang dami nangyayari sa education system natin here in the Philippines, di ba? Tapos tayo, estudyante. Yes, we are As also student. students. Yes. Scholar ng bayan. Scholar para sa bayan. Tama! Scholar ng bayan, sa Dibongis. Pero ano nga ba yung education system? Like, ano yun? Okay, so yung education system is sinasabi nila na trifocalized. So what do we mean by that? So ibig sabihin ng trifocalized, so merong tatlong sangay ng gobyerno na nagtutulong-tulong upang maisakatuparan yung education system na minimithi ng Pilipinas. So ano-ano nga ba yung mga education, yung mga sangay na ito? Siyempre, May hula system ako. yan. Ano? DepEd. DepEd, syempre! Kaya mo mahula. Part of education. From the word itself, di ba, sa acronym na DepEd, Ed, yung education. So, syempre, yun yung pinakauna. Next! TESDA. Yan, TESDA. So, ano bang background ng TESDA? So, dito, yung TESDA ay More on ano siya, like more on application ng knowledge, katulad ng welding, yung sa food and beverage, yes. and Vocational. marami pang iba. Yes, vocational. Yes. And then lastly, we have CHED. CHED. So, yung CHED naman is Commission on Higher Education. Yes. Meaning, higher education, college na. Like sila na yung Yes. nagpa-facilitate. So, may tanong ako sa inyo, nag-try din ba kayo mag-apply ng CHED scholarship? No. Yes. Ano experience mo sa scholarship application ng CHED? Ang hirap niya kasi Oo. they only grab the best of the best. So yung parang matatalino and higher of importance. Oo. Actually, may experience din ako sa pag-a-apply ng scholarship sa CHED. Kasi, ang pinaka-focus nila talaga is mga STEM graduates. Yes. So, parang as a YUM student, parang, ay, nasa likod ako. parang ang hirap kahit alam mo yung kahit meron Nasa laylayan. nasa laylayan. Kahit maintained naman yung grades ko, pero parang dahil YUMS ako, parang nasa likod talaga. So, sana mabigyan focus din yung mga YUMS at saka yung mga Yes. GAS students, True. yung ano pa ba, mga Yung BL vocational, students, yes. ayan. CBM. Yung iba pang mga strands, hindi lang STEM. Kasi kawawa naman kami mga buti nga nakapasok tayo sa CBSU, di ba? Yeah. So, yung education system challenges. So, syempre, lahat naman tayo nakakaranas ng mga hardships, ng mga challenges when it comes to our education system here in the Philippines. So, ano ba yung mga challenges na to, guys? Hi, I'm Kim Ashley and minsan ko lang inisip na mag-drop out ng grade 9 kasi pagod na ako sa online class. Oh, actually, same with me. Hi guys, I'm Cheska. So, yung naranasan ko din nung online classes, yung parang nahirapan ako sa data connection, tsaka sa mismong device ko. Kasi talaga, parang scholar din kasi ako nung junior high school. So, parang binigyan kami ng tablet for it. Pero yun nga lang yung tablet na ginamit ko is parang yung, alam niya, Cherry Mobile. So, parang nahirapan din talaga ako na mag-online class grade. May tablet kayo? Oo, pero yun nga, mahirap. Hindi siya. And I think one of the, talaga yan, malaking problem talaga sa educational system, yung resources, Yes. lack of resources ng educational, Yan, yung mga tablet nga, yung mga internet. textbooks, books. Yes. Also, yung parang online and modular, di ba, binibigyan tayo ng 2 options. Yes. Pero meron talagang mga families, tulad ng mga kaklase ko at tropa ko dati na wala silang available online, walang malapit na home shop, Oo. tapos meron din silang financial struggles at the time talaga, especially since pandemic yun, and Totoo. parang quarantine. What about you? Hi, I'm Rosie. And nung elementary ako, palagi akong absent kasi ayoko sa teacher. Hi! Hi! Nananakit. Oh my God. Palawakin natin yan mamaya. Palawakin natin. Grabe, parang gusto ko rin manakit. Okay, next. Okay, hi, I'm Ronald Duzon. Okay, given na matanda na ako, okay, 22 years old, I was supposed to be a 4th year student na. Mga 16. Pero, given kasi na ng pandemic, nawala din ang opportunity mag-aral since walang progress kung mag-aaral ka ng online. Kumbaga, iba yung compareness, iba yung level ng face-to-face compare sa online classes. True, yes. Sobrang naki-impact nun. So, pag hindi ka makagala din, gano'n. Oo, di ba? Yung pinaka-primary na solution, walang Oo. progress. Yun kasi pag-aaral ka lang. Hello, I am Casey. And one thing about Philippine education is they have poor facilities.
Wala, parang Oo. yun na yung naging culture shock. Culture shock! Like, may projectors pero hindi gumagana. Hindi mo pa nagalaw pa. May blackboards and whiteboards pero hindi naman nasusunatan. Saan ka pa magsusulat doon? Oo, parang naging display Yes, lang. and then yung poor ventilators, yung mga electric fan, kulang sila. Minsan Mga nga naka-Giso life na maingay ba lahat? Oo, di ba? Naka-Giso life na lahat. Oo, naka-Giso. Hindi na maingay. Oo, maingay talaga. Next. Hi, I'm Eunice, and I think naman na another challenge sa education system is yung curriculum or yung teacher approach naman. Siyempre, number one siguro yung na nakaka-apekto talaga as a student, siyempre, yung teacher mismo. Tsaka yung teaching approach or yung curriculum. Siyempre, mahalaga yung magandang approach sa estudyante para ganahan sila matuto, di ba? Yes. Like, malaking influensya yun sa estudyante. Kahit gano'n pa kahirap ang isang lesson, kahit gano'n pa kahirap ang pag-aaral, kung magandang approach ng mga teachers or ng school, makakaya yun ng mga estudyante. Sa tingin ko, ayun. True, di ba? Kasi meron akong experience noon na parang meron akong math teacher. I really hate math. Kaya, Oh my God, Same! I hate math. Yun yung common sa mga humanities. Kaya tayo nag-STEM kasi ayaw natin ng math. True. Diba? Pero kasi, yun nga, ayoko ng math dati. Pero dahil nagkaroon ako ng isang teacher na super, like, approachable, Yeah. super considerate Yeah. sa mga pinibigay niyang Same. deadlines, sa mga works na pinapagawa niya. Parang, minahal ko yung math. Minahal ko kasi ngayon hindi na. Hindi ko lang minahal yung math. Dahil hindi naman ako si teacher yun. Malaki din talaga yung impact ng environment. I believe talaga sa teacher, ang isang subject, dumadali o humirap talaga, depends sa teacher talaga. Kasi, ako nung grade 6 ako, sobrang love ko yung math kasi ang bait ng teacher namin, nagaling magturo. Nung grade 7 ako, pinakahit ko na yung math dahil ang pangat ng teacher. Nag-ano sa akin yung sinabi ni Casey, may impact nga yung environment, which is true. Katulad yung mga classroom na siksikan dahil ang dami ng estudyante sa isang section. Tapos parang yun nga yung mga nakakatakas pa rin yung mga pinagbabawal, like may nakakain pa rin ng vape, yung mga ganyan. So, hindi ko rin masisisi na gusto ng mga magulang yung pag-aralin yung anak nila sa private school. Oo. Yun nga, pero ang naiisip ko kasi, bakit kung gusto natin ng quality education, bakit sa private school pa? Bakit, di ba pwede naman Pwede sa naman public school din, parehas. pwede naman free, pwede naman parehas, di ba? So bakit kailangan pa natin gumastos ng malaki para sa tuition fee, miscellaneous and other stuff, para lang makapag-aral ng with quality, di ba? Bakit ganun? No? So parang napapaisip din ako na kung pwede naman natin i-apply yung quality education kahit nasa public school tayo, di ba? Tsaka sa boats ko, may banner of morality din naman sa pagtuturo yung mismo school. Kaso, hindi ko rin mag-gets kung bakit nasa talaga. Oo. And for me lang, dito lang sa Pilipinas, yung, di ba, syempre pag private may bayad yan. Expect mo na magandang quality of Oo. education. Yes. Dito sa Pilipinas, ang pansin ko lang, kahit minsan sa mga private school, kahit may bayad sila or may tuition fee sila, mas maganda pa rin yung quality of education ng public school sa ibang private school. Oo. At saka merong misconception na kapag nasa public school ka, matalino ka na. Di ba? Pag sa private school, Sorry! Naisip ko magagaling sila sa math! oo. Tsaka parang sinasabi ng mga private school, parang mga sakto-sakto lang, pero pag sa public, talino, ano ka. Kasi parang ang iniisip ng mga tao, pag mas nahihirapan ka, mas nagkakaroon ka ng tsaga, mas nagiging Napipiga masipag ka, kayo. napipiga. Mas ganun. na-honed yung Oo, skills mo. pero gusto natin i-clarify na pati yung mga nasa private school, nahihirapan din. Okay? So, Pero dahil kasi sa dun sa, yun nga, sa mga problem, mga parang, tawag dito, misconceptions, Oo. stereotypes, nagkakaroon ng division. Oo. Pero dapat, parang deserve naman natin lahat ng, yung parang Recognition. maging komportable, but at the same time, maging, tawag dun, yung pantay yung knowledge na nakakuha. Yeah, same ng level of education. true. So, yun yung sa part ng, Yung tawag dito, yung private. yung private and public Oo. school na kung gaano ka ayos yung quality education na nakukuha ng dalawang Kasi di ba hawak ng government yung mga public schools. Oo. Doon pa lang dapat meron ng maayos na. Kasi bakit kailangan pa nating mag-rely doon sa mga private like people na nagpapaano ng private institution. Kung meron naman tayong government na kayang-kaya na kasi tatlo na yun DepEd, JED, and TESDA. Tatlo na silang kumbaga magtutulungan, Oo. magpapacilitate. So bakit kinukulang pa din yun? Yan na. Hindi na. Hindi, yung mga talagang underprivileged, nawawalan sila ng slot sa mga state universities. Siyempre, perfect example na yung school natin. Nawawalan sila ng slot. Ang mga nakakapasok, yung mga may kotse na, yung mga, may apartment na sarili. Very comfortable in life. Oo, comfortable Ang sila. nagiging dahilan nila, pare-pares naman tayo nag-exam Pero, ngayon may kakilala ko nagbayad ng 20K para lang sa tawag dito, yung review center. Oo, Di ba? Well, ang ano naman so, dyan, ay sige. Well, ang isa rin naman dyan kasing cause kung bakit. Kasi di ba yung administration ng Duterte, may pinasyang siyang RA na lahat ng estudyante sa Pilipinas may karapatan mag-enroll sa public school. May karapatan makakuha ng best level of education. Either mayaman ka sobra or mahirap ka, may karapatan kang mag-aral ng
sa isang magandang paaralan. Siguro ang yung inaano nila na karapatan as a student, kahit mayaman ako or mahirap, karapatan ko mag-enroll, makuha yung education level na gusto ko. Parang ganon. Pero either way kasi, nandun na tayo sa part na, oo nga, karapatan mo yun. Bakit? Nasa iyo rin yung choice na parang, mas pipiliin ko ba to? Mas pipiliin ko bang maano to kasi mas gusto ko. Gusto ko siya kasi gusto ko siya makuha kasi gusto ko lang. Yung ibang tao, gusto nila makuha kasi kailangan nila, di ba? Yung ayun. Hindi na siya karapatan na konsensya na lang. Yeah. Pero I think nasa ano din naman yan, nasa institution. Parang on the filtering process, nung yung sa pag-filter pa ng mga estudyante, kung gaano yung kakayahan nila na magbayad ba or libre lang, ganon. I think nasa institution din yan eh. So mahalaga na okay yung parang yun yung filtering process nila. Siyempre, example natin yung sa school din natin, di ba? Parang sobrang dami nag-a-apply, parang last time 50,000 plus. 55, di ba? Tapos 7,000 yung nakapasa. So, doon pa lang sa thought na yun, siguro marami doon na may kakayahan naman. And marami din doon na wala namang kakayahan. So, doon, parang siguro yung 7,000, pinaka-best, sila yung mga underprivileged talaga. But, di ba nung before tayo mag-exam, nung nag-ano pa lang tayo, may pinasagutan ng G-form na tinatanong doon kung ano yung monthly Yes, oo. Di ba dapat nagbe-base din sila doon and hindi lang sa Exam Grades. results. No, ano, may nabasa ako, parang yung goal nga ng tertiary, yung free tertiary education, ano siya, is to serve the needy, yung parang mga walang tawag dito, walang kakayahan. Pero ang nabasa ko naman sa website ng UP nung kung ilang percentage pa ng grades versus dun sa I forgot the exact percentage, pero sobrang liit ng percentage na kukunin sa social class mo. Like more on pa rin siya, grades nung high school ka and yung sa exam. So parang na lang, kumbaga, yun pa din, dun, yung mga nakakapag-aral pa rin ng komportable, nakaka-review, yun pa rin yung panalo dun. Ano kasi, parang problem with institutions din, parang gusto nilang ipataasin yung image nila. Na matatalino lang yung nasa amin, na mga yan, puro excellent students Only the best can come here. So kahit yung mga underprivileged na masisipag naman, pero hindi katalinuhan, parang yun, nawawalan sila ng spotlight na dapat dito kami, kaso nakukuha ng mga matatalino. And another factor siguro is yung mga underprivileged na students simula bata is kadalasan hindi nakakuha ng quality of education. So, nagre-result yun na hindi sila nagkakaroon ng magandang credentials or quality of education. So, pagdating ng entrance exam or application sa college, ay parang pinagbabasihan yung mga credentials. they also look sa credentials ang galing kang high school. Yeah. Yun nga yung about sa Makati Science. Ay, yung science High school! Yes. Sa Science High School, you're privileged na Yes. diba? Yeah. It's like UP. And as a student na wala kang privilege masyado to quality education ng bata ka, hindi makukuha yung skill mo, hindi ka magkakaroon ng skills, di madadagdagan yung mga academic intelligence mo. So, pagdating ng college, wala ka masyadong panglalaban, di ba? Alam niyo ba, sorry. Kaya hindi ka makakabasa sa dream university mo, parang gano'n, ayan. Tama. Napansin ko, parang yung mga estudyante ngayon, pa rin, related siya sa family. Bilisan mo magtapos ng pag-aaral para makaabot tayo sa kahirapan. Ganyan. Kasi kadalasan yung panganay, siya na yung napaka-aaral. Oh my God! Yan, Ginagawa tayong investment. Diba? So parang, gusto ko din sanang maipaliwanag na, oo, lahat tayo nag-aaral para sa magandang kinabukasan. Pero sana nag-aaral tayo kasi gusto natin matuto. Yes. Gusto natin maka-absorb ng new learnings, ng knowledge, para magamit natin in the future. Hindi lang para, sa real world. Kasi itong world na to, parang okay, stress tayo ngayon, pero kasi nag-aaral pa tayo. Nag-acquire pa tayo ng knowledge. Pero pagdating sa real world, parang doon na natin makikita talaga yung totoong buhay, yung kung ano ba talaga yung meaning ng life, di ba? Oh my God! Bakit ba tayo mat? Di naman tayo magmamat in the future. Pero yung katotohanan meron. Meron talaga. Pero katahan, meron talaga. Bakit ba tayo gano'n ng accounting? Di naman ako mag-ano. Ay, nung saan yung sa PE? Oo, di ba yung meron college with PE? Oh, kaya parang dinedebate nila if necessary ba talaga yung PE? Kahit hate natin ng PE, nasasali talaga Oo. siya. So, ano nga di ba? As students, parang hindi tayo nagkakaroon ng time mag-exercise sa bahay. So, parang PE na lang yung natin. Yung natin, parang physical activity natin, di ba? So, bakit pa tatanggalin? Diba? So, okay na may PE. So, yun lang naman yung gusto kong iparating. Point of view ng teacher. Yes, educators. Educators. Tapos tayo sa educations. What about the educators? Yes, definitely. So, kasi, meron ba tayong mga experiences? Another or problem about educators, ganyan. How about you, Rosie? Actually, nung ako sa elementary, palagi akong absent. Actually, butik na akong drop out ng teacher. Kasi sobrang baba ng grade ko kasi, nung sa buong taon na ilang months na yung pasok ko. And sa months na yun is ilang araw lang yun. Kasi ayoko sa teacher, takot na takot ako. Wait lang, may as anong grade ka? Grade 4 pa lang ako. Ang teacher, lalaki siya, sobrang stricto.
kapag hindi ka nakasagot ng tama, hindi ka sa tenga. my God. Kapag babae ka, pero kapag lalaki ka, kukurting ka sila. Same experiences yung iba sa patilya, yung ganun. What the heck? That's like, bro, that's not, Nasa ano, ka. that's not discipline. That's Really? Not the pressurize that ethic pa. Yeah, the sexual assault. Oo, sexual assault din siya. Kasi bakit sa private part? At saka bakit ka mananakit? Na first Oh, place? yeah. Bakit ka mananakit in the first Kasi place? pang Kwento kayo ng ano, di ba? Kwento ng mga millennial pa yun. Diba? Sa mga millennial, kami nga binabato ng eraser dahil. Kami nga. Gusto ko. Gusto ko. Oo. Diba? Sa mga nanay natin, kami nga, pinapahiya kami sa ano, pinuparang kami sa... Yung mga ganong kwento dati, yung mga millennials. Pero sa ngayong panahon kasi, may child protection policy na tayo. Yes, kaya Oo, hindi na sa... different. Yes, kaya iba na yung panahon ngayon, hindi na dapat tayo nananakit. Grade 4, imagine grade 4 student. Grade 4 Batang bata, yes. tapos sinasaktan ka ng, ano, ng teacher. Yeah. Sinasaktan. And sakit naman nun. kahit pa anong dahilan nun, dahil sobrang kulit mo, hindi ka pa rin, hindi pa rin yung excuse eh, parang masakit Oo, ka. tama. Likewise sa parents. Isa ring dahilan nila yung pagod daw sila sa pagtuturo na wala silang tamang pasweldo. Bro, why you just this, ano, kung pagod Hindi ka dapat dito. yun parang binubuhos ng galit sa mga Yes. bata. Oo. Parang tinuturuan ko na nga kayo kahit ano, kahit ako lang gumagamit. Girl, it's your work! Kasi kahit line of profession na to, trabaho mong makipagsilamuha or makipag-interact sa mga bata. If you don't like your job, then quit, di ba? Diba? Ano meron? Hindi ako, tinanong niya ako, hindi ako nakasagot. Hindi nakunutan ako. Kasi- Tapos tinatayo ako buong klase. Lahat ng klase ko nakatingin sa akin, umiiyak na ako. Bro, that's like abuse na te. Oo, like, grabe naman. Hindi na nakikita rin sila. Salamat naman Mga hindi ka kasandangan mo. I feel like they don't deserve their pension. Pension. Hindi ka nakaka-affect talaga yung environment na meron yung school natin. Kasi syempre, si Rosie gusto nung talagang mag-aral at matuto. Pero dahil nasa takot, ganda Napapa-absent. Oh, kahit ako before, na yung mga teacher na nakakatakot, iniiwasan ko talaga. Especially yung math teacher ko na naninigaw talaga siya. Parang like, alam mo yung may trauma ka na sa teacher. Pero hindi naman sa victim blaming to ha, pero sa ibang sitwasyon, sana tignan din natin yung sa part ng estudyante. Yung nagiging responsable nga pa tayo mga estudyante. Kasi kung hindi naman sila nananakit or what, pero nadisiplina ka or napagsabihan ka, tapos sumama loob mo, sana isipin mo din, ano ba yung nagawa kong mali? True. Dapat mag-reflect kasi sa sarili mo. Bakit ako napagalitan? Bakit ako napupunta sa discipline office? Sabi nga sa guidance, di ba? Kaya iba na kasi yung guidance sa discipline ngayon. Pero yun nga, bakit ba ako napapunta sa discipline office? Diba? So, pag-usapan naman natin yung about sa mga educators na responsable. Oh, hindi abusive. Hindi abusive yan. Dahil man sa abuse. Let's talk about the, ano naman? The good. The good side. Not good, Yung but ano, yung another tipong, perspective. yung tipong ng teacher na kahit ma-onti yung sweldo, pagod na pagod, mabait pa din sa estudyante. So, meron ba kayo mga teachers na parang, gusto ko maging si sir, gusto ko maging si ma'am. Yes, actually, nung elementary. Nung elementary tayo, di ba, hindi man uso yung laptop, yung PowerPoint. So yung teacher, paano niya sinusulat yung lecture sa Manila paper? Yes. May ibang teacher na ipapasulat sa yung Manila paper. Pero yung mga teacher na sila talaga yung nagsusulat sa Manila paper. Sisipa. That is one thing. Oo, talaga. Also, ito talaga yung mga teachers na ina-enjoy ko. Meron silang pa-games. Interactive talaga yung lahat. Kasi di ba, in our way and like learning, hindi lahat pantay-pantay, hindi lahat talagang attentive or talagang ready mag-learn. So, ang ginagawa niya, hindi niya talaga pinapaleft out lahat. Kahit isang estudyante, talagang in a circle, guys, class, students, ganito tayo, gano'n. Ang Magaling yung mga teachers na talaga. Ang na-appreciate ko din sa mga teacher is yung yung pinapaganda nila yung classroom. Naglalagay sila ng mga design. Tapos nag-nagaan sila. Kahit yung pintura, like, sagot nila yon na nabili sila ng walis tingting, walis tamboy, dustpan. Tapos pero medyo nakakalungkot lang kasi bakit sagot pa rin nila yun? Dapat may class. Kasi yung teacher ko nung grade 7, parang lumipat siya ng public school. Tapos parang nag-message siya sa amin, mga grade 9 ata kami, na nangihingi siya ng donation. If gusto lang naman daw. Kasi teacher daw ng pansahay, yung dapat sa Ang tawag dito, yung bago mag-start. Brigada eskwela. Kailangan daw nila ng mga supplies. Tapos parang medyo kasi sagot pa pala ng mga teacher yun. Dapat sa fund yun ng di ba? Ng school. Yes. Oo, di ba? Parang underpaid na ngayon iba sa kanila. Tapos ganun, sila pa rin mag-provide ng for pintura, for decorations, para lang mabigyan ng komportable na environment yung mga estudyante niya. So nakakalungkot na yun may mga teacher na deserve nila ng mataas na sweldo kasi napakabuti nila sa kanilang mga estudyante and as a teacher and as a colleague din. Tapos pero ganun nga. And marami yung mga teacher na gumagawa ng paraan para makapasa ka. Yung, Yes! Nilalapit na talaga. Oo, magdala kayo ng bunot, magbubunot tayo. Pag plus 5 kayo sa quiz. May floor wax. Magdala ka ng floor wax, plus 5 ka na! Yes! Oo, di ba? I think hindi
estudyante, pero nagkakaroon ng thinking yung teacher na, ay, makakatipid tayo pag ano. Kasi alam nila maraming bulakbon, so parang, babawi na lang sa floor walk. Kaya doon napapasok yung another challenge sa education system, which yung insufficient funding. Talaga. Like, hindi lang mangyayari ang bagay na yan, hindi lang mangyayari yung GPTA. Di ba yung mga pagambagan sa electric funds, sa TV, yes. which is public school na, dapat wala talagang binabayaran as in zero. Kasi sobrang underpaid lahat ng teachers sa Pilipinas. Kaya mostly sa mga teacher na nakakapasa sa exams at bar exams. Yes. Nag-teach sila sa ibang bansa na. Kasi mas mataas sa mga teacher doon, mas appreciated yung mga teachers. Bakit hindi natin lumipad ng ibang bansa kung pwede naman sa Pilipinas? Yes, di ba? Kung ayos lang sana yung ating government officials, di ba? Sa here in the Philippines, di ba? Tayo mga boboto na rin tayo, di ba? Yes. Bumoto tayo ng tama. Yes! Bumoto ng matalino. Yes! Sabi nga ng Cerizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Para magiging pag-asa kung wala kang karapatang mag-aral, di ba? Knowledge is power. Yes. So, in order guys to have a successful educational system challenges, i-break down nyo ano yung mga list na nasa isip nyo. Ano yung solution nyo? Mga solution na. In brief words. Actually, nabanggit na rin natin yung sa government. So, number one. Nasa ano talaga yan? Tama, Yung tama. kasi di ba tayo parang sumusunod yung responsibility natin as a Filipino na sumunod sa mga higher ups. So dapat maayos yung higher ups para maayos na tayo. Yeah. Yun Yan din. yung number one din, corruption. Oh my God. Puksain ang korupsyon. Ayan. Kasi kung wala ang korupsyon, hayahay tayo sa buhay. Tapos yun nga, yung right funding for education, syempre. Yun, kung maayos na yung government natin, maayos na rin yung funding na, yung funds. Kung hindi nila kinukuha yung mga funds na... Hindi nila pinapambili lang ng sa Ayan, kung ginagamit natin sa tama, sa maayos yung mga funds na ibinibigay ng gobyerno, edi sana marami tayong natutulungan ng mga estudyante. Diba? Ano pa ba? Ano pa ba? Kasi nandyan na yung pondo, ang kailangan lang is malaman kung ano yung ipa-prioritize. Tamang district. Kasi Parang iba segregation. yung mga secretary, parang iba-iba yung pagpa-prioritize nila. Yung priority niya is Yung sa campaign. Di ba? Na yung sa yung katulad ng libro na Ang Kaibigan. Iba yung ano niya. Iba yung Sara Duterte. Oo. Iba yung ano niya, like, imbes maka-tell ng isang story, parang nagiging para umingay yung pangalan niya. Yes! Nakakatawa kasi, alam mo yung onting page ng libro para daw makabasa, pero ang daming maling grammar. Tapos, alam mo yung nasa likod, ang laki ng mukha niya doon, tapos nakapag-aralan. Si Sara Duterte, isang kaibigan. Uy, oo. Alam niyo ba yung mga nakaupo na, alam niyo yung sa Pwede mo Tagaytay? pag-usapan yung politics. Pwede ba? Oo. Ikaw yung nakaupo. Wala. Yung sa Tagaytay kasi, namimigay sila ng notebook, ng bag, ng sapatos. Pero alam niyo, naka-print sa notebook tsaka sa bag. Donated by Mayor Agustin. Yes! Girl, ang laki ng mukha niya sa likod ng Hindi aesthetic! Well, in the first place naman, hindi niya donate yun kasi kaba ng bayan yun. Ang bayan. Pera natin yun. Oo. So bakit, ano Tinatap niya lang yung pangalan namin. Tatalin na ba ako pag nakikita ko mukha Maro? Yun nga. Pwede naman yata natin itong ilagay. Everything is political naman. Yes. Yes. At this point, hindi nyo binibenta ang education para sa kinakabutihan namin. Binibenta nyo yung pangalan nyo para lang sumunod kayo. Tsaka one thing din yung naglalabasan lang sila na tumutulong kapag malapit na election. Yes! So Diba? true. Kapag kailangan natin sila, hindi na sila nakikita. Yung mga band-aid solutions na yung laptop, ano pa ba yun? Yung sa Nutriban na daw ibibigay doon sa mga estudyante. Laptop na ibibigay sa mga teachers. Pero may lumabas na balita na expire lang yung mga tinapay, na stock lang yung mga laptop. Kasi parang etong mga plan na to, plinano nila para umingay din nga yung pangalan nila na wow, may nagagawang plano. Pero hindi siya yung pang long term, na hindi naplanuhan kung paano ipapamigay yung laptop for parang national level. Yes, ganyan. nabasa ko sa isang article, parang almost 2-something billion yung nagastos nila just for buying the laptops na hindi naman napamigay. Oo, Hindi naman nasisayang lang. Imagine yung 2.4 million na yun, kung ano yung magagawa nun sa mga nasa laylayan. Sobrang laking tulong na yun eh. Kasi, sayang lang ng oo, kasi binalita yun na mamimigay nga daw ng laptop. So, ang nakuha nila, pagpupuri ng mga tao na, wow, ang galing naman! Ang galing. Mga laptop, mga teacher. Pero, nasaan yung mga laptop nakatago lang? Kasi hindi nila Sa bahay pinaplanuhan nila. paano yun may didistribute. Diba? So, parang So gusto ko lang din ipasok yun since na pag-uusapan na natin yung government. Yung mga politicians or mga officials na parang minemaintain nila yung idea na nasa baba lang yung mga tao. Parang
parang na maraming problema yung mga tao na hindi nila inaayos yung sistema nila. Kasi para kailanganin sila ng tao. Oo. Takot sila sa mga edukado. Oo. Yung parang maintain nila yung idea na sige, okay lang yan na wala masyadong funds yung ganito. Kasi sa atin hihingi ng tulong. Para may relevance pa rin sila sa natin, sa lipunan. So sila may Parang authority. Oo, para magdedepende pa rin sa atin yung mga Yeah. tao. Parang ganun yung kasi nakikita ko Nakikita ko yung thought, idea ngayon, sa panahon ngayon, na kaya hindi nila inaayos yung mga problema sa lipunan or mga education system natin. Kasi gusto nila na gustuhin sila ng tao. Parang Kailanganin. kailangan. And also, like, parang, bakit nga ba sila nag-teach ng parang hierarchy? Kasi aminin man natin o hindi, meron talagang hierarchy at order sa parang schools and ano yung sistema natin. Para, syempre, hindi masyado maging matalino ang mga bata, nagiging masunurin, nagiging obedient sila sa higher ups, sa government. So another problem din yan ng mga Pinoy, like another problem ng Pilipinas yan. Kasi meron tayong hierarchy syndrome, parang gano'n. Ang mga tingin ng tao kasi sa mga politician or sa gobyerno is mas nakakataas sila sa atin. Which is mali. Ang gobyerno at ang mga official, sila nakakataas sa atin. Tayo ang nakakataas sa kanila kasi democratic country tayo. Diba? Hindi natin like para pag politician ka, matatakot ka kasi parang ayun, pamilya ng politician, matakot ka dyan. Bakit ka matakot? Dapat nga, sila ang matakot sa atin dahil sila lang tayo ang boss nila. Pinagsisilbihan lang dapat nila tayo, di ba? Kaya may rason, public servants. At saka, boses natin ang mananaig. Boses natin ang Kasi dapat democratic. Yes, democracy, di ba? Oo, dapat talaga, tayo yung nangunguna, tayo yung sinusunod nila, Yeah. yung kagustuhan. But it still depends on people talaga. Yeah. The fact na nasa democratic country tayo, pero sila pa rin yung nakakanan, may political dynasty pa rin. Oo. When in fact, meron mo tayong karapatan na bumoto. Oo, di ba? Siguro ang problem na Makes dyan, sense. ang problem na dyan is yung mismong botante. Oo. Kasi di naman mangyayari at di naman makakalal yan kung hindi nyo binoto, di ba? Pero dahil nga kasi nabiblame natin minsan yung botante. Pero yun nga, hindi natin na-educate. So, dahil kailangan tayo ng education. Yes. Bago yung application, kailangan na education. Education is the key. Yes! Kaya dapat mag-aral talaga tayo. Tsaka mag-aral tayo ng mga topics na dapat talagang mag-aralan. Kasi, tingnan mo, maraming nagsistop ng pag-aaral. Dahil sa teenage pregnancy, dahil sa poverty. Iba yung inaral. Iba yung inaral. So, hindi ko alam kung bakit sa ngayong panahon, hindi pa rin napag-uusapan yung sex education. Yes! Actually! Like, why is it so controversial? Why is it such a forbidden taboo thing? Yun sa mga debates kasi sinasabi nila na kesyo close-minded pa daw. Ginagawan lang daw huwag mabuntis ka. Oo, parang mas naging open sila when it comes to sex rather than i-educate sila. Yun kasi yung parang sa debate nila Yung na... konsinti nyo. Ganon. Hindi, kailangan mas magkaroon tayo ng knowledge. Comprehensive sexual education. Ang opinion ko kasi, like, siya, may base na research siya. Hindi ko siya masasabi. Psychology-wise siya na yung mga edad na 15 to 18 or mas pa nga, mapupusok talaga. Like, natural na mapupusok, na curious, ganon. So, parang, wala. Na yun normal na yun, nasa Normal utak yun. na yun. Hindi na natin makokontrol. Normal Ang kailangan yun. na lang natin is prevention. Turuan sila gumamit, ano ba yung proper way na Safe Kasi kakabawal natin, may isip nila, bakit nga babawal? Di ba curiosity? Diba? The more you forbid it, the more curious. Curiosity kills the cat nga daw. So parang yung imbis pagbawalan, hindi mo sa turuan, pero sige, turuan na. Proper education. Oo, pero hindi kasi siya yung kinukonsinti na maging like parang Hindi naman siya i-promote, Oo. pero ito dapat yung Sa mas. pang-education lang. Yes. For educational purposes lang. Kaya ang ironic ng mga Pilipino kasi, di ba sinasabi tayo na ang Pilipinas is ang conservative na bansa. Oo! yes! Kung totoong conservative tayo na bansa, hindi tayo maraming teenage pregnancy, hindi tayo maraming Diba? magkakahiwalay, hindi tayo hindi tayo masyadong parang lalong maraming problema kasi conservative tayo. So, yun nga, yun yung mga pwede nating gawin, pwede nating solutions para magkaroon, para ma-solve natin yung mga challenges na kinakaharap ng bawat estudyante. So, ngayon pag-usapan naman natin, ano ba yung mga pwede nating advices na ibigay sa mga students like us na na pwede nating mailagay sa utak natin para din maiwasan natin yung ganitong mga challenges na to. Ano bang pwede nating mga solutions or encouragements na pwede nating sabihin sa kanila? Yun nga, parang tayo yung unang nakakaranas nito. So tayo una rin a-action. So yun yung nasabi mo na na tawag dito, ini-stay ng mga nasa taas yung
parang hindi maganda yung Oo. education system kasi yun yung status quo. Oo. So, we should break the status quo. Yes. Tayo ang susi sa pagbabago. Nasaan ba yung padla? Walang action kung walang a-action. Yep. It makes sense! It makes sense! Yes, Diba? yes. So, walang mangyari kung hindi ako kikilos. True. Kung hindi ako kikilos, sinong kikilos? Kung Yes. mag-stay ka pa for... Ako, di ba sa ano yung movie? Oo, yeah. Kung hindi ako kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? True. So, with active participation ng bawat isa, yun yung hindi yung parang nagiging ano tayo. Hindi your lang. Oo, nagiging mailap tayo yung mga, kasi marami sa atin parang mailap sa mga about, yun nga, government, issues, ganyan, societal issues. Marami nagiging mailap, kasi hindi ko alam yan, hindi ko alam yan. Pero kung aalamin mo at magiging magpa-participate ka actively about it, so marami tayong mai-inspire, marami tayong makukuha mga tao na, oo nga, no, tama ka. So with that, pwede natin siyang maging pwede nating maging stepping stone para sa future and also sa mga, sa mga future learners natin. Diba? Tsaka as journalism students, Yes. dapat, numero uno tayo sa pagbibigay ng tamang information. Yes. Lalo na ngayon, darating na eleksyon, kung sino ba dapat iboto nila, bakit ito dapat yung iboto nila, ano bang benefit kapag ito yung nanalo or yung binoto nila. Yes. Naka-register na ba lahat? Yes! Ay, hindi register. So, yun nga, tama na tayo yung mag-aaral ng mabuti, tayo edukado, tayo may mga, alam mo yun, may mga kaalaman tayo sa mga societal issues para din ma-i-apply natin in the future, hindi lang yung natutunan natin sa mga paaralan. Okay? So, meron pa ba kayong mga, dagdag? Pag-usapan naman natin yung, improvements when it comes to, yung system, education system in the Philippines. Kasi, about K-12, di ba, merong issue last time na parang natanggalin yung K-12. Pero, naisip ko, may magandang naidulot ang K-12. Yes. Kasi yung parang senior high school, di ba nga, grade 10, tapos college agad before. Yes. Di ba? Nung Extension. Hindi properly Oo. equipped. Oo, parang students. yung mga students, parang hindi pa sila, parang batang-bata pa sila for college. Hindi pa sila ready talaga. So with K-12 na itinalaga ni Pinoy, right? Yung K-12 noong 2013. So with K-12, parang yun, natulungan tayo na magkaroon ng parang training ground. Kasi senior high school, more on college na rin, pero parang Preview ng college. preview ng college. So parang, ganito rin sa college mo, mayos kayo. Parang ganun yung mga teacher. However, yung diba? yung sinasabi nila na yung senior high school daw, parang dumagdag lang siya sa isipin ng mga... Sa isipin, Oo, nga, like, yun. gastos. Kasi imagine yung mga halimbawa, yung mga company ngayon. Di ba, sabi, ginawa na yung senior high para okay lang kahit hindi makapag-college kasi nakikita pa sila sa trabaho. Oo, yun However, nga. yung mga company ngayon, hindi pa rin sila tumatanggap kahit senior high school Oo. graduate na. They require College experience. Oo, college Oo, graduates. college graduates. So yun lang. Ang nabasa ko noon dati, kaya siya nagdagdag ng 2 years kasi para makasabay tayo sa ibang bansa. Yes. Oo. Kasi sila may 12 years of education, tapos tayo parang 10 grade, 8 simula nga years. grade 10, bale 10 years lang. So parang kulang, hindi tayo. Kasi lagi tayong bagsak sa mga national exam. Yun nga. Diba? Hindi ba tayo locally competent? Like, Oo, marami simula sa ko na sana sa atin. Oo, Hindi di ba marami ngayon na hindi na sila, alam mo yung mas familiar na sila sa universal language rather than sa mother Oo, tongue. yun Like, nga. So, okay kayo sa hindi. Sa For me, may maganda naman siya kasi nakatulad ng sinabi ni Leslie, nahanap mo yung purpose mo. Like, pwedeng hindi sa iba, pero sa akin kasi nakatulong mo. Nakatulong din siya sa akin. May nakatulong din siya. Tapos yun nga din, na I think hindi siya nakulangan ako sa pag-serve ng purpose na additional educational years nga. Pero parang okay ka naman. Okay, so to formally conclude this podcast, so ano ba yung mga key takeaways natin with this talk? For me, ang key takeaways ko lang, siya talagang susi sa pag-uunlad talaga eh. Like, siya talaga ang susi. So, kailangan natin siyang pahalagahan. Hindi na siya pwedeng isa walang bahala kasi lahat ng bagay ma-achieve natin through education. Yes. Yung takeaway ko naman, ayun lang, vote wisely. Yes! Walang social issues, Yeah. hindi walang poverty, hindi makakapag-aral if walang poverty, kung tama yung binuboto natin. Kung magiging matalino tayo sa pag-vote. My takeaways are like, just study hard na lang. I mean, nakakatuwa siya ngayon, hindi natin siya, nung mga elementary days natin, hindi talaga natin siya parang wala tayong Seryoso. pakialam, hindi tayo Oo. seryoso. But trust me, just being in school, nahasa ka not only academically, physically, mentally, socially even, parang dito talaga nagsa-start yung buhay mo na matuto kung ano yung real world. Yes. So for me, everyone deserves an education, even if you're privileged or unprivileged. Since joys of life are unfairly distributed,
Kasi yung generation natin, mas may dominant effect na siya in the future kung educated tayo lahat. Yes. Yung sinasabi nila na bahala na kung saan dadalhin ang tadhana. Huwag kayong maniwala doon kasi tayo yung gumagawa ng tadhana natin eh. We are the creators of our own future. Yes. Kung gusto niyo makadating doon sa tadhana na hinihiling niyo, mag-aral kayo. Okay. Sabay tayo nag-altay ng nota ka. Okay, so for me naman, bumoses ka. Kasi kung ano tayo, kung mananatili tayong tahimik, at parang kikim-kimin na lang natin lahat ng mga napapansin natin na mga dapat itama. Para saan pa tayo nabubuhay? Diba? Paano tayo maririnig? Paano tayo maririnig, Tama. diba? Kung hindi Tsaka, naman, as a citizen of this country, as a part of this country, responsibilidad mo magkaroon ang bumoses. Yes. Ayun, so yun lang naman. Yung sa akin naman, totoo lang wala lang akong sabi. Pero nung nagsalita ng si Ronald at Roxy, na-realize ko kung gaano kahalaga yung education. Kasi yun nga, yung tadhana, yung mga pangarap. Kasi sa education simula lahat, kaya tayo may doktor, Yep. may police, may teacher, may engineer, Ah, lawyer, and even politician. Nagsimula yan sa pagiging inter-elementary. Yeah. So parang, paano tayo magkakaroon ng mga competent na manggagamot sa atin, magiging public officials, kung wala yung education, di ba? So mahalaga. Yan. So education is key! So yun guys, tapos na naman tayo sa another Chikahan with Purpose. Ito ang Purposing Chicas! Thank you for listening if you're on Spotify, and thank you for watching if you're on YouTube. See you next time!